Okay, okay. Thank you po. Siguro nakaka-relate kayo, no? Meron kayong mga kasalanan o meron tayong mga bagay na pinaghihirapan na parang, Lord, ilang taon ko na itong pinagpe-pray. Bakit hindi pa rin matanggal sa akin? Bakit, Lord, struggling pa rin ako? Nararamdaman niyo ba yon? Di ba? Yung parang, bakit magagalitin pa rin ako? Bakit matampuhin pa rin ako? Bakit sinisigawan ko pa rin yung asawa ko? Bakit ginagato ko pa rin yung ano ko? Bakit nangaaway pa rin ako? Bakit tinitingnan ko pa rin itong mga to? Tapos parang sikip na pa kayo. Gusto nyo nang kumanta, I want to break free. I want to break free. Di ba? Ano ba yung lyrics nun? Sabi dito, sa lyrics ko may kodigo ko eh. Sabi dito, I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I got to break free. Hindi pa ako tapos. God knows. God knows I want to break free. Tapos naiiyak na po kayo kasi linggo-linggo na lang nagsosorry kayo kay God, di ba? Linggo-linggo na lang nagtataas tayo, nag-a-accept tayo kay Jesus kasi yung buhay natin last week, hindi sinasalamin yung buhay ni Kristo. Kaya linggo-linggo na lang, yes, Jesus, accept ulit kita. Ang hirap. Paano ba talaga tayo lalaya, mga kapatid? Tingnan po ninyo, sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 6, verse 15, what then shall we sin because we are not under law, but under grace? Lahat po tayo favorite natin ang grace, hindi ba? Grabe, gracious ang Panginoon, mapagpatawad ang Panginoon. Ang tanong ni Paul, ibig sabihin ba nito, magkakasala na lang tayo? Kasi wala nang law, under grace naman na tayo. Ang sabi po niya, may it never be. Hindi dapat sa ganong klaseng pamumuhay tayo mabubuhay. Kaya ang mensahe natin ngayon, true freedom. Know your new master. Pakisabi sa katabi, know your true master. Know your new master. Ayan. Hindi ko alam kung anong master ang naiisip ninyo, pero itong tatlong tong naiisip ko. Di ba? Kilala nyo ba si Master Ugwe? Ugwe ba ito tawag? Sa mga batang ano. Si Master, ano to? Ang pangalan nito? Shifu? Ay, mali. Ito ang generation namin. Si Master Jeremiah. Pero ako ang master ko ay si Master Siomay. Hindi, joke lang. Tayo pong lahat makaka-relate, hindi dito sa mga master na to. Ito ang totoong master ng lahat sa atin. Kasalanan. Lahat tayo nagkasala, paulit-ulit nating sinasabi yan dito sa Book of Romans. At lahat tayo at one point in our lives, naging master natin ng kasalanan. Ngayon, tungkol sa paglaya sa kasalanan, ang sabi po sa atin ng principle, to experience true freedom, Jesus Christ must be the master and Lord of our lives. Kadalasan po tayo kaya nadadapa, kaya nahihirapan, kaya parang wala tayong gana sa Christian life kasi hindi naman talaga natin siya tinatratong master natin o Diyos natin eh. Kung siya ang master natin, siyang nasusunod. Pero pag kumatok ang kasalanan, bakit pinagbibigyan natin yung kasalanan? Di ba? Dapat, kung siya ang totoong master and Lord natin, kakayanin nating humindi sa tawag ng galit, sa tawag ng laman, sa tawag ng kasalanan. Ito ang dalawang puntong pag-aaralan natin. Unang-una, freed from sin, bonded to Christ. Okay? Uulitin yan ni Apostle Paul pagtawid natin ng chapter 7. Okay, nasa kalahati tayo ng chapter 6. Tatawid tayo papuntang kalahati ng chapter 7 at makikita naman natin dun sa kalahati, released from the law, joined to Christ. Okay? Unahin na natin ito. Freed from sin, bonded to Christ. Sabi po niya sa verse 16, do you not know that when you present yourselves to someone as slaves, magpipresenta ka bilang alipin ng someone, bilang katulong ng someone, you are slaves of the one whom you obey. Di ba pag mamamasukan po tayong bilang katulong, bilang driver, bilang manggagawa, tayo po ang bossing natin, yung pinagsasubmitan natin ng resume natin. Tama? Naiintindihan natin? Yun yung sinasabi ni Paul.
kung pinepresent mo yung sarili mo bilang alipin, ang dapat mong susundin yung master. Di ba? You are slaves of the one whom you obey. Pero ito na, nilagay na po niya yung holy perspective, yung biblical perspective. Either of sin, dalawang options lang ha, either of sin, pero kung alipin daw tayo ng kasalanan, ang resulta ay kamatayan, death. Di ba? O magiging alipin tayo ng pagsunod, obedience, resulting in righteousness. Okay, so dalawa lang ang choices natin. Sino ba talagang boss? Boss ba talaga natin kasalanan? O boss ba talaga natin yung Panginoon? Yun ang dapat nating chinecheck, mga kapatid. Puntahan natin yung punto niya. Sabi po niya dyan, present yourselves. Ibig sabihin po niyan, pag pinipresenta mo yung sarili mo, willing kang gawin kahit ano. Di ba? Kung kunyari po, kayo'y nag-a-apply na, kunyari, katulong. Katulong kayo all around na katulong. Ibig sabihin, pagpasok mo sa bahay, pag sinabi ng amo mo na, pakiwalis nga, wawalisin mo. Buti nga, nagpakipay, di ba? Yung iba nga, walisin mo yan. Di ba? Pwede, di ba? Ganun nga. Pero dahil namamasukan ka at master mo sila, susundin mo. Hindi ba? Dapat ganun tayo yung relasyon natin sa Panginoon eh. Ganun din dapat yung relasyon natin pagdating sa pagsunod sa Kanya. Hindi tayo sumusunod lang sa laman, hindi tayo sumusunod lang sa tawag ng kasalanan ng mga favorite natin. Ayan, tingnan natin to. Sabi po dito sa susunod na verses 17 to 18, but thanks be to God, though, ibig sabihin, kahit na, niloloko, parang ganun yan. Though you were slaves of sin, kahit alipin tayo ng mga kasalanan, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed, and having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Nilalaad po dito ni Paul na tayo ay tinubos at pinalaya. Dahil willing po tayong mahalin ng Panginoon, willing tayong sabihin sa Kanya, Panginoon, mahal kita, Panginoon, sumusuko ako sa iyo. Unang step na yon. Kung kinaya mong gawin yon, kung kinaya nating gawin yon, dapat kakayanin din natin pag kumatok yung kasalanan, kakayanin natin sabihin, ops, hindi para sa akin yan. Hindi ko gagawin yan, hindi ako payag dyan. Dapat kaya nating gawin yon, di ba? Kasi we were freed from sin and now we are slaves of righteousness. Lahat po tayo na e-enslave ng something. Ang tanong lang, mabuti ba o masama? Diba? Hindi porket, nako, may freedom in Christ, malaya na ako. Hindi ibig sabihin pwede mo gawin lahat ng gusto mo. Tama? Kasi kung may freedom tayo in Christ, dapat nakikita si Jesus Christ sa buhay natin. So dapat bawat araw, nagbabago tayo, nakikita mas lalo sa atin si Jesus Christ. Galing po ako ng retreat, kaya po ako paos, mga kapatid. Pasensya na kayo ha. Pinipilit ng aking katawan na lumabas yung boses ko. Naglingkod po kaming mga D-group ko sa isang, ano bang tawag mo dyan? Parang, dyan po nilalagay yung mga batang hindi pwede pang makulong dahil bata pa sila. Pero sila po ay may mga kaso. Nakipag-partner po kami sa MX3 at gumawa po kami ng retreat. Kahapon, isang buong araw na retreat. Pinag-usapan namin yung na mahal sila ng Diyos, na may kasalanan lahat ng tao, na ang solusyon laban sa kasalanan ay yung grace ng ating Panginoon, kaya siya namatay sa krus, sa Kalbaryo. At binigyan tayo ng lakas para makabawi dahil may Holy Spirit. At dapat may plano tayo sa buhay. Yun yung tinuturo namin sa kanila. Kahapon po, iba't ibang kwentong narinig namin. Ito, makikita nyo sa screen nyo. Hindi ko nababasahin lahat, pero yung iba dyan, nagsabi sila, kapag ako nakalabas, gusto ko maging mas mabuting tatay ako. Pag ako nakalabas, gusto ko makabawi sa pamilya ko. Pag ako nakalaya, gagawin ko na yung tama. Sabi pa po nung isa dito, ang mabuhay sa paraan kung saan ako maitatak at ang mamatay sa dahilan kung bakit ako pinanganak.
Ito po mga batang to, umaasa sila na sana paglabas po nila ng kulungan, may buhay pa po naghihintay sa kanila. Pero po, pag inisip ninyo, hindi tayo nakakulong. Pero nakakulong tayo sa kasalanan natin. Araw-araw po pag lumalapit tayo sa Panginoon, Panginoon, nagawa ko na naman. Panginoon, nadapa na naman ako. Panginoon, sukong-suko na ako pero hindi ko kayang patawarin yung kapatid ko. Hindi ko kayang patawarin tong kuya, hindi ko kayang patawarin tong ate. Katulad po nila, nakakulong rin tayo. Ang alok sa atin ng Panginoon, pwede tayong lumaya. Ang tanong, gusto ba natin talagang lumaya? Dahil kung gusto nating lumaya, dapat magbago ang master natin. Tingnan po ninyo sinabi ni Dr. Sean McDowell, true freedom is not a matter of doing what you want without restraint. Pag inalok mo yung mga batang yun, gusto nyo bang lumaya? Oo, gusto namin lumaya. Kahapon nabato po ako ng tubig, bote ng tubig. Sa sobrang tuwa po nila, binatoan ng bote ng tubig ng kuya. Spirit filled. Sabi ng teacher, pinagalitan sila ng teacher, sabi, hindi niyo ba narinig ang tinuro nila, Holy Spirit filled? Self-control. Ganyan, tapos, ako po nag-self-control lang ako. Ako, Lord. Bawal ako magalit kasi kaka-preach ko lang po ng cross Di ba? Pero ano sabi, hindi pwedeng kung gusto mong lumaya, gagawin mo lang lahat ng gusto mo. Bakit? It is cultivating the right wants and living in obedience to God's will. In other words, freedom results when our wants align with God's will. Ang totoong kalayaan po, kung tayo ay nasunod sa disenyo ng Panginoon sa buhay natin. Are we following His will? Kasi po kadalasan pag sinabi natin gusto ko na lumaya, ibig sabihin ayoko nang may bawal-bawal. Gusto ko lahat pwede. Actually, hindi ka malaya pag ganun. Alipin ka ng sarili mong laman, alipin ka ng sarili mong mga kagustuhan, alipin ka ng sarili mong kasalanan. Ang totoong kalayaan, mga kapatid, yung mabubuhay tayo sa disenyo ng Panginoon, in God's design, in God's will. Doon po tayo lumalaya. Kaya pag sinabi niyong, eto na, tinanggap ko na ang Panginoong Hesukristo, lalaya na ako. Hindi ibig sabihin, gawin mo lahat ng gusto mo. Ang ibig sabihin nun, gawin mo lahat ng gusto niya. Kasi siya ang Lord at Master ng buhay natin. Yun po ang bilin ni Apostle Paul. Kaya naman pagbalik natin ng Romans 6:19, ito po ang sabi niya, I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. Ibig sabihin, para maintindihan ninyo, ibababa ko ng kaunti para lang maintindihan nating lahat. Sabi niya, for just as you presented your members, ibig sabihin po, hindi ito church hindi siya church na yung mga miyembro ay pinresent. Ang ibig sabihin ng members dyan ay katawan. Yung inyong katawan, isip, kamay, paa, mata, lahat po ng parte ng inyong katawan. Presented your members as slaves to impurity. Okay? And to lawlessness. Ano daw pong nagiging resulta? Pag tayo umuoo tayo sa kasalanan, anong nagiging resulta? Nanganganak yung kasalanan. Hindi lang nanganganak yung kasalanan, pero tayo mismo. Nawawalan tayo ng lakas, nawawalan tayo ng conviction na humindi sa kasalanan. Ang ginagawa natin, nagawa ko na to kahapon gagawin ko na lang ulit, hanggang maipit na po tayo. Ang sinasabi ni Paul, now present your members as slaves to righteousness. Magiging alipin kayo ng righteousness to result in sanctification. Ito po ang isang challenge. Siguro maraming makaka-relate sa akin. Pornography, for example. Ang pornografiya po, sa palagay natin, wala namang nakakakita nito. Hindi ka naman manonood ng pornografiya sa harap ng maraming tao. Kadalasan, gagawin mo manonood ka ng pornografiya, pagtulog na lahat. Di ba? Pag nag-google ka, anong man tawag mo doon? Yung incognito ka, di ba? Parang walang makakakita, ganyan. Pero hindi natin alam, nanganganak yung kasalanan na yun. Nung ako po ay bata pa, hindi ako namulat sa porn ng maaga. Late na ako.
mga high school na. Kasi nung high school lang kami nagkaroon ng computer. Okay? So nung high school na may computer at internet na sa bahay, naririnig ko na sa mga kaklase ko kung ano yon. Syempre, buong pamilya kami sa bahay. Kailan ako makakanood ng porn? Pag tulog na silang lahat. Kaya ano nangyayari? Puyat na puyat ako. Grabe po kayo, eye bags ko hanggang ngayon nandiyan pa din eh. Puyat na puyat ako. Tapos, mababaliw pa ako pag nagka-virus yung computer, tapos 3:00 na ng umaga, Lord, magpe-pray ka bigla. Lord, sorry po sa kasalanan ko. Tapos anong gagawin mo? Next week, gagawin mo ulit. Akala mo ikaw lang yung nasisira. Pero eventually, dahil nawawalan ka ng conviction, kapag may nag-usap ng bastos sa school, makikisali ka. Kapag ngayon nalagay ka sa opportunity na merong temptation, hindi ka makahindi. Kasi wala nang lakas yung iyong espiritual na pangangatawan. Ganun po bumihag ang kasalanan. At sinishare ko to dahil gusto ko malaman nyo, pag ako nagpipreach dito, hindi ako nagpapaka-perfecto ha. Gusto ko malaman ninyo na yung struggle na nararamdaman ninyo, yun din yung struggle na pinagdadaanan ng mga leaders natin, ng mga pastor natin, mga kuya at ate natin dito sa simbahan. Pero paano nagtatagumpay? Paano natin nasasabing, hindi na, tama na, ayoko na niyan? Kailangan magbago ang ating isip. Kapag tinawag ka ng urge o ng temptation, eto na, buksan mo na to. Bakit susunod ka? Hindi ba? Ang master mo, si Jesus. Ang master mo ng Panginoon, pag sinabi ba ng kasalanan, sige na, magsinungaling ka. Bakit kita susundin? Dito sabi ni Jesus, maging honest ako eh. Di pipiliin mo yung gustong paggawa sa iyo ng Panginoon. Naiintindihan pa po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Pa-amen naman po ng matindi. Ayan, okay, malinaw ha, malinaw. Sundin natin. Sabi ni Paul sa verse 20, "For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness." Wala kayong pakialam kasi slaves kayo sa kasalanan. Slaves tayo sa kasalanan, wala tayong pakialam sa righteousness. Therefore, what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? May napapala ba tayo kapag oo tayo ng oo sa kasalanan, mga kapatid? Wala. Siguro kapag nagsinungaling tayo, tapos kailangan mo magsinungaling ulit para mapagtakpan yung kasinungalingan, tapos sinungaling ka ulit para mapagtakpan ulit yung isang kasinungalingan, siguro pakiramdam natin may benepisyo. Pero alam nyo ba, kakasinungaling natin, pag hindi na natin alam ang totoo, mahirap din. Di ba? Mahirapan tayo sa buhay. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul eh. What benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? Di ba? For the outcome of those things is death. But now, eto na ngayon ang buhay. But now, having been freed from sin and enslaved to God. Yun po palagi ang magka-partner. Pinalaya sa kasalanan, alipin na ngayon ng Panginoon. Tandaan po ninyo yan. Kung pinalaya kayo sa kasalanan, pero hindi pa rin kayo alipin ng Panginoon, nasa kasalanan pa rin tayo. Naiintindihan ba yun? Kailangan totoong lumaya tayo sa mga kasalanan natin para totoong alipin tayo ni God. Si God ang nasusunod. Si God ang Master. Si God ang Lord ng buhay natin. You derive your benefit resulting in sanctification. Nililinis po tayo. And the outcome? Eternal life. Hindi tayo nililigtas ng mga gawa natin. Okay? Tayo po ay tinatanggap ng Panginoon kahit gaano pa karumi, gaano pa kabasag ang buhay natin, tinatanggap niya tayo kapag sinabi nating, Lord, sumusuko ako sa iyo, ikaw ang aking Lord and Savior. Oo, okay, mahal ka ni God. Pero kasama sa pananampalatayang iyon, dapat magbabago ang buhay natin. Hindi pa pwedeng linggo-linggo lang tayo nag-yes kay Lord, pero Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi tayo naka-yes kay God. Naintindihan po natin? Di ba? Kailangan sumusunod na tayo ngayon sa Panginoon. Bakit? Sabi po dito, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Okay?
But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito ang memory verse natin, Romans 6:23. Pag gusto nyo pong mag-share ng gospel, pwedeng ito na lang ang gamitin ninyo. For the wages of sin is death, but the free gift, ibig sabihin, ibinibigay sa atin ng buong buo, is Jesus Christ, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ganito po ang itsura niyan. Kung tayo ay may kasalanan, merong nakataling mabigat na tanikala o bakal o kung ano man, hindi tayo makalakad. Pinalaya tayo, we are dead or we have been freed from sin. Ang resulta natin, ngayon tayo ay servants ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang nakataling mabigat sa mga paa natin, pero ang nasusunod na si Kristo sa buhay natin. Tanungin niyo po yung inyong mga katabi ngayon, sinusunod mo ba si Kristo? Okay, o yung iba sumagot na sa akin. Sabi po, wag mo nang tanungin. Yung mga anak ko yung katabi ko hindi ko pwede sabihin. Ano pong itsura nito? Para po itong katulad ng mga nangyayari sa Deuteronomy. Tingnan po niyo ito ha. If your kinsman, a Hebrew man or woman, is sold to you, then he shall serve you 6 years. 6 na taon siyang magiging alipin mo. Alipin mo yan. Pero sa ikapitong taon, kailangan mo siyang palayain. At hindi lang palayain na, okay, tapos ka na, bye-bye. Tingnan niyo po gagawin. You shall not send him away empty-handed. You shall furnish him liberally from your flock and from your threshing floor. Lahat yung inani mo, lahat ng inaalagaan mo, lahat yung mga inumin na nakukuha mo pag-ani mo ng ubas, lahat yan, bibigay mo dun sa alipin mo at papalayain mo siya. Kung kayo yung alipin, masaya ba kayo? Masaya ba tayo kung tayo, kunyari, katulong tayo dito sa Pilipinas? Ang kontrata lang ay 6 years. Pag naabot mo na yung 7th year, kukuha ka na ng mana. Kukuha ka na ng parte. Di ba parang ang saya nun? Eto pang sinabi. It shall come about, kung may magsabing alipin, ayokong umalis sa bahay mo. Dito ko lang gusto. Mahal na mahal niya yung kanyang master. Ayoko na ng ibang master. Ikaw lang ang gusto kong master. Bakit daw? Kasi He loves you and your household. Napamahal na sa inyo. Meron ba kayong mga ate sa bahay na napamahal na sa pamilya ninyo? Yung tumanda na kasama ng mga anak ninyo? Parang ganon. Since He fares well with you, anong gagawin nila? Kukuha po sila ng all, parang ano yan, parang screwdriver o pupukpukin siya. Pierce through the ear into the door. Bubutasin yung kanyang tenga, and then he shall be your servant forever. May mga pagkakataon na yung mga alipin sa Israel, gugustuhin nilang palagi na lang po silang kasama nung kanilang mga amo. At yon ay magiging silang aliping na mamahay. Parte na sila ng pamilya, forever na silang magsuserve doon. Yun ang picture na binibigay sa atin kung gusto nating iserve ang ating Panginoon. Anong tanong natin dapat kung tayo ay bond slave, in Greek, doulos, bond servant? Tanungin, ano bang gusto ng master ko? Saan ba natutuwa si Jesus Christ? Ano bang gusto niyang ginagawa ko sa buhay ko? What will make my master happy? How can I best serve my master and his family? Yung ibang mga Kristiyano. O paano pa yung hindi naniniwala kay Kristo? Lalo na sila. Kaya nga po kami, kahit pagod na pagod kami, kahit talagang parang 2 weeks lang po kami nag-prepare para dun sa retreat namin kahapon. Bakit gagawin natin to? Kasi para kay Kristo ito. Ang gusto natin, makilala nila ang Panginoong Hesukristo. Kasi gusto natin lumaya sila. Hindi lang sa pisikal, pero lumaya sila maging sa espiritual na buhay nila, makita nila, pwede pa rin pala akong maging buo kay Kristo. Pwede pala akong lumaya kay Kristo. Kay Kristo pala, may second chance. May one more chance. May another chance. Ako nga nakapitong chance na ako kay Lord. Pwede. At kung good news yon para sa inyo, bakit hindi natin ibigay sa iba? Bakit hindi po natin ipasa sa iba? Sabi po ni Jesus, if I then, the Lord and the teacher,
washed your feet. Naalala nyo, hinugasan ni Kristo yung mga paa ng mga disciples niya? Kung siya daw naghugas ng kanilang mga paa, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example that you also should do as I did to you. Gagawin nyo rin kung ano yung ginagawa ko para sa inyo. At anong ginagawa ng Panginoon para sa atin? Naglingkod siya para sa atin. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Nagbigay siya ng liwanag sa atin kapag tayo ay naliligaw, kapag tayo ay nalilito. Binigyan niya tayo ng wisdom. Ganon din tayo ngayon. Kung talagang saved na tayo, kung talagang nakikristo na tayo, pakita natin sa iba. I-bless natin yung iba. Paramdam natin sa iba yung naramdaman natin kay Kristo. Sabi niya dito, truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. At the end of the day, pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Kaya kapag humihindi tayo sa tawag ng kasalanan, humihindi tayo hindi lamang para sa atin, kundi para sa Panginoon. Kasi gusto natin, i-glorify natin si God sa buhay natin, sa lahat ng choices natin. Ikalawang punto natin, we are released from the law, so we are now joined to Christ. Again, ang ibig sabihin nito, we are experiencing true freedom when Jesus Christ is the Master and the Lord of our lives. Tatawid tayo ngayon sa Romans chapter 7, mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Third floor, nandyan pa kayo? Ayan, chapter 7 na tayo. Do you not know, brethren? Yan, for I am speaking to those who know the law. Tandaan po natin, ang Romans ay sinulat, ang audience niya parehas na mga Hudyo, tsaka mga Hentil, Jews and Gentiles, that became Christians. Ngayon, yung portion sa kanila, alam kung ano ang law. So yun ang kinakausap niya dito ngayon. Sabi niya, that the law has jurisdiction over a person as long as he lives. Naintindihan niyo yung sinasabi? Yung batas, applicable sa tao hanggat buhay siya. Pag namatay na siya, wala nang law. Kaya nga po, pag kinakasal, sino na dito may asawa? Naku, wag kayong mahihiya, Baka hindi nyo kasama yung asawa niya. Patingin nga, may asawa. Ayan. Naalala nyo ba nung nag-asawa kayo na sinabi nyo, till death do us part? Naalala nyo ba yon? Till death do us part. Ibig sabihin, pag namatay, wala nang pananagutan yon. Lumaya na kayo dun sa agreement na yon. Yun lang ang tanging pwede Huwag nyo namang patayin yung asawa ninyo, kayo naman. Friends pa rin kayo dapat, okay? Pero wala. Lalaya lang tayo sa law kapag tayo ay namatay. Yun ang ibig sabihin. The married woman is bound by law to her husband while he is living. But if her husband dies, she is released from the law concerning the husband. So lalaya. May kalayaan naman pala, pero dapat namamatay muna. So then, wag niyong papatayin ang asawa niyo. Please. Kasalanan yan, okay? Sabi dito, if while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress. Diba? Nangalunya siya. Nagtaksil siya. Kasalanan yun. But if her husband dies, eto na, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man. Nakita niyo yung kondisyon? Yung batas, nakasalalay lang siya sa buhay natin. Pag namatay tayo, syempre natatapos yung jurisdiction ng batas. Alam niyo ba, merong isang tao sa States, okay? Nakakulong siya. Reclusion perpetua. Forever siya dapat nakakulong. Ang nangyari sa kanya, inatake siya sa puso. Inatake sa puso, tapos talagang tumigil ang heartbeat. Tumigil, parang patay. Tapos ni-revive, nabuhay. Nagsampa siya ng kaso. Sabi niya, namatay na ako. Dapat pwede na ako lumabas. Kasi namatay na ako Siyempre, di naman niya pwedeng utuin yung mga huwes. Hello, buhay ka pa Dapat talagang namatay ka. Ang pinaglalaban niya sa korte, hindi, tumigil na yung heartbeat ko Namatay na ako. Bagong buhay na to, dapat pwede na ako lumabas. Yun yung sinasabi niya. Naiintindihan niyo yung punto niya? Kung ang law ay hanggang sa buhay lang tayo, dapat pag namatay tayo, wala na yung law. Hindi na applicable.
ganyan ang lugar sa atin. Tingnan ninyo, verse 4. Therefore, my brethren, you also were made to die to the law through the body of Christ. Hindi tayo nagpakamatay lahat, hindi tayo natigok, hindi yun. Namatay tayo, dinamay tayo nung nagbayad para sa atin si Kristo. Sa kanyang paghihirap, sa kanyang mga pinagdaanan, lahat ng dugo, lahat ng bigat, lahat ng pasakit, lahat po ng paghihirap, pagdurusa niya, sumama tayo doon. And we died with Him. So that you might be joined to another. Saan? To Him who was raised from the dead in order that we might bear fruit for God. Hindi po namatay yung law. Tama ba? Malinaw ba yon? Hindi pinatay yung law. Walang kasalanan yung law. Hindi pinatay yung law. Ang sinasabi dito, namatay tayo kasama ni Kristo nung ipinako siya sa krus at tinawag natin siyang Lord and Savior natin. Nung namatay siya, isinuko na rin natin yung ating mga sariling kagustuhan. At sinabi natin, Lord, not I. Dapat pag nabubuhay kayo, not I, but Christ. No longer I, but Christ. Yan yung pinapaalala namin sa mga bata kahapon. No longer I, but Christ. Kaya kapag kumatok ang kasalanan, bakit ako? No longer I, but Christ. Si Augustine po may alamat tungkol sa kanya. Naglalakad siya, na-meet niya, promiscuous yung buhay ni Augustine. Na-meet daw po niya yung isang prostitute na nakasama niya before. Sabi niya, Augustine, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ito, ganyan. Oh, ikaw nga yan. Pero hindi na ako to. No longer I. Diba? Dapat ganun tayo. Pag kumakatok ang kasalanan, the old has gone. The new has come. Iba na. Iba na ang bossing ng buhay ko ngayon. Si Kristo na ang nasusunod. Dapat ganon mga kapatid. Kayo ba pumapalakpak lang para mapalakpakan? Di ba? Hindi, sinasabi ko sa inyo to. Mamaya, paglabas nyo ng simbahan, maraming temptation. Magagalit kayo sa asawa ninyo, sa anak ninyo, sa kapamilya ninyo. Magpe-Facebook kayo, eto naman nag-post na naman ito si ano? Ewan ko ba dito, ba't na nagpo-post? Iba-block ko na nga ito. Ganyan. Linggo pa lang yan pag uwi galing simbahan. Paano pa yung Lunes? Papasok kayo sa opisina, nasa kahera kayo, susunod, number 5, dalian mo dito, number 5. Wala pa rin ba number 5, number 5? Di ba pag ganyan kayo, paano yan? Paano naman? Mag-aabot kayo ng bayad sa jeep. Hallelujah, hallelujah kayo ng linggo. Pag sakay nyo ng jeep, bayad po. Sabi sa inyo ng katabi mo, di ba? Tapos wala nang susunod na pasahero. Pagkatapos niya, malayong-malayo, tas yung driver. Pag di kanya pinansin, ibig sabihin, habang umaandar yung jeep, tatayo ka. Gaganyan ka, oh. Bayad po. Naranasan nyo na ba yun? Naranasan ko na yung pinaka-nakakapikon yun eh. Kakasimba ko pa lang, Lord. Nung bata ako, kakasimba ko pa lang, Lord. Tapos itong si ate ayaw. Aabot mo lang, dumulas ka na lang doon. Gagaya ka, bayad daw. Bayad daw. Ay nako, hirap ng buhay. Pero, kung tayo ay tunay na malaya, pwede nating sabihin, hindi iinit ang ulo ko. Hindi iinit ang ulo ko. Mama, para po. Hindi na lang nagbayad. Bumaba na lang ng jeep. Para po, dito na lang po. 1, 2, 3 pala. Hindi ko kayo, huwag kayong ganyan ha. Naghihirap na nga yung mga jeepney driver natin eh. Magbayad naman tayo, huwag na tayo mag 1, 2, 3. Hindi, kasi sabi ni Paul, wala daw mag-aabot eh. Hindi na ako magbabayad. Maglakad na lang po kayo, papunta sa pupuntahan ninyo. Malinaw ba yung picture natin? Okay, sabi po ni Paul, for while we were in the flesh, the sinful passions. Eto na yung mga kinahihiligan nating mga kasalanan. Yung init ng ulo natin. Yung lust. Yung inggit. Yung anger. Lahat yan. Which were aroused by the law, were at work in the members of our body to bear fruit for death. Baka hindi natin naintindihan. Babasahin ko sa Tagalog version.
Sabi dito sa Tagalog Bible ko, noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok. Inuudyok tayo kahit na may kautusan, inuudyok tayo, eto bawal daw to. Ano man sabi nila, masarap daw ang bawal. Di ba? Sa mga high blood po, bawal sa inyo ang lechon. Pero hindi ko maintindihan bakit sa lahat ng bahay na puntahan ko, pag may party na merong lolo, lola, tito, tita na high blood, silang nauunang kumuha ng lechon. Nakaka-relate ba kayo? High blood yan ha. Bakit? Kasi daw masarap daw yung masarap daw yung bawal. Ayun yung sinasabi sa atin. Alam na nating bawal, ngayon nagiging mas exciting. Alam mo, bawal kayong magtalik eh. Kung hindi pa kayo mag-asawa, bawal kayong magtalik. So nagiging exciting sa mga bata. Magkikiss sila sa sinihan. Hala, napaamin ako. Mga ganyan. Yung bata pa naman po ako nun, pero mali yun. Mga ganon, di ba? O di kaya naman, gagawin kung ano-ano, hindi pa nga wala pa nga sa tamang edad, hindi pa nga kasal, gagawin pa rin. Nagsasama, ginagawa pa din, hindi pa rin kasal, yung mga ganyan. Ano sinasabi dyan? Dahil na-excite yung ating panlupang katawan na gumawa ng mali, dahil alam natin kung anong bawal eh. Di ba? But now, eto na, we have been released from the law, having died to that by which we were bound, so that we serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Hindi na ayon lamang sa batas o sa kasulatan, pero ayon na sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo hihindi pag tinawag tayo ng kasalanan. Kaya tayo hihindi pag sinabi ng ating puso, upakan mo nga to, ungas to mga ganyan. Kaya sasabihin natin hindi, ano ka ba? Christian ka na. Christian ka na. Stop. Baka naman magkapasana po yung buong dibdib nyo, kaka-stop ha. Wala na, malaya na tayo dapat. So hindi tayo susunod sa tawag ng kasalanan. Ang masusunod na, ang Espiritu ng Panginoon na nananalaytay sa atin. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Galatians 5:16 I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Kadalasan, bakit ganun, Paul? Bakit ganun? Sabi mo, ganito, ganyan, pero parang paulit-ulit ko pa rin ginagawa eh. Parang pare-parehas pa rin yung struggle ko eh. Bakit ganun? Pag tinanong mo, ikaw ba ay walking with the Spirit? Ano yun? Ibig sabihin, bawat desisyon, bawat gawain, bawat plano ng buhay mo, tinatanong mo ba kay God? Sinasabi mo ba, Lord, pleasing ba to sa'yo? Kasi gusto ko pong i-chismis ito eh. Natutuwa ba kayo pag ginawa ko ito? Lord, kapag po ba sinampal ko itong kahera na matagal punch sa supermarket, matutuwa ka ba? Di ba? Dapat may ganun nang nangyayari sa puso natin. Yung mga lalaki, gabing-gabi, kunyari nag-aaral kayo, nag-i-scroll kayo, bago kayo magbukas ng website, Lord, gusto mo ba to? Gusto mo ba tong website na pupuntahan ko? Yun ang walking by the Spirit eh. Hindi na yung laman yung nasusunod. Panginoon na ang bossing, Panginoon na ang master natin. For the flesh sets its desire against the Spirit. Magkalaban yan, the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another so that you may not do the things that you please. Pero, kung ikaw ay nililid ng Spirit, anong sabi? You are not under the law. Paano naman masasabi na I'm under the law or I'm under the Spirit? Ito po, fruit of the Spirit. Hindi kayo mamimili kung anong bunga gusto nyo, ha? Mga kapatid, nakikinig pa ba kayo? Ang fruit of the Spirit po ay fruit. Hindi sinabing fruits of the Spirit. Ibig sabihin, pag nakita nyo yung listahan, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hindi kayo sasabihin, alam mo, ang gusto ko dyan, yung joy. Ano ka? Ano akala mo dito, medianoche? Kukunin mo lang yung masarap na prutas, tapos tatabi mo yung iba. Hindi pwede.
Kung walking by the Spirit ka, dapat lahat ito makikita sa buhay natin. Nakiririnig po ba ako mga kapatid? Lahat. Dapat mas mapagmahal tayo, mas joyful tayo, mas peaceful tayo. Ibig sabihin, hindi tayo pala away. Hindi porket nakita nyo yung peace, rest in peace na. Hindi. Yung peaceful, yung kaya nyo mabuhay kahit magkakagalit kayo. Kunyari, politika, o iba-iba kayo ng binoto. Pero dahil may Holy Spirit ka, may peace ka sa puso mo, kaya mo kamayan yung bumoto ng iba. Kaya mo kamayan yung hindi bumoto. Kaya mong kamayan kahit yung kaaway mo sa Facebook. Peace, di ba? Patience, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Minsan po, ang mga kasalanang paborito natin, alam niyo yung susi doon para wag nating gawin? Self-control. Kaya lang hindi tayo submitted kay God eh. Hindi siya yung nasusunod eh. Ang nasusunod yung laman natin eh. Sabi niya dito sa mga bagay na ito, there is no law. Hindi pinagbabawal ito. Kung gusto niyong gumawa ng mga bagay na mapiplease si God, do things that show love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Because we have died or we have been freed from the law. Parang talian, parang tanikala, napalaya na tayo. Ngayon, maglilingkod tayo at ang masusunod sa atin ay ang Panginoon. Tatapusin natin yung mga last verses natin sa Romans. Sabi ni Paul, what shall we say then? Ano namang masasabi natin? Is the law sin? Sisisihin ba natin yung law? Kasalanan naman pala ng law eh. Hindi. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. Hindi ko nga malalaman kung anong mali eh. Kung hindi sinulat sa Bible, ano ang tama, anong mali. Malinaw po ba yon? Kaya lang natin alam na kasalanan itong mga bagay na to kasi nasulat sa Biblia, mali ito. Di ba? Sabi niya dyan, for example, I would not have known about coveting if the law had not said, you shall not covet. Kasi nung wala pang law, pwede kang mag-covet. Ano yung covet? Kapag meron kang covet, bukod sa isang asawa mo, meron ka pang isang covet. Hindi yun. Covet, ibig sabihin, may dinidesire ka na hindi sa'yo. Okay? Ayan. But sin, taking opportunity through the commandment, produced in me coveting of every kind, for apart from the law, sin is dead. Paano ko ba ito papalinawin sa ating lahat? Ganito na lang. Isipin po ninyo, nasa malaking playground tayo. Okay? Nasa Luneta Park, na malaking park. At may malaking billboard na nagsasabing, beware of dog. At may itsura ng aso, parang kala mo yung aso ay demonyo. Tingnan mo naman. Mas malala pa kay Batman yung itsura ng aso. Pero naglaro tayo ng naglaro. Hanggang sa kinagat tayo ng aso. Yung mga nagagalit sa law, sila yung mga taong sasabihin, kasalanan niyang billboard na yan. Kasalanan niyang billboard na yan, kaya ako nasaktan. Anong ginawa ng billboard? Wala siya ginawa, di ba? Sinabihan ka nga niya mag-ingat, ang aso'y nangangagat. Parang ganyan. Bawal tumawid, nakamamatay. Pero tawid pa rin tayo. Tapos pag tumawid tayo, sasabihin natin, ang pangit kasi nung sign eh. Bakit kasalanan nung sign? Sino pa tumawid? Yun yung punto. Yun yung punto ni Paul, di ba? Hindi kasalanan ng law kung bakit tayo nadapa. Kasalanan natin yon. Ang law, para lang siyang sign na katulad nito. Sinasabi sa atin, etong nangyari, eto yung problema, eto yung iiwasan mo. Pero pag hinigitan mo yon at nadapa ka, well, you broke the law. Kaya nga breaking the law yung tawag hindi ba? So ang sabi ni Paul, the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Hindi tayo galit sa kautusan ng Panginoon. It is holy, righteous, and good. Therefore, did that which is good become a cause of death for me? Bakit naging sanhi yun ng pagkamatay ko? Sabi niya, may it never be. Rather, ang may kasalanan nito ay kasalanan, in order that it might be shown to be sin by effecting my death through that which is good, so that through the commandment, sin would become utterly sinful.
Di ba? Ang ibig sabihin niya dyan, noong una namumuhay tayo nang wala tayong kautusan. So pwede nating gawin lahat. Ngayon may utos na. Sinasabi na ng utos anong pwede, anong hindi. Pag tayo ginawa pa rin natin, nilabag pa rin natin yung kautusan, tayo na yun, nagdesisyon na tayong lumabag. Kaya ang tawag doon, kasalanan. Tayo nagkasala sa Panginoon. Willing nga siyang linisin tayo eh. Tingnan niyo yung Revelation ha. Sabi dito, let us rejoice and be glad and give glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Ibig sabihin, ine-expect po yung mga tagasunod ng Panginoon na gumawa ng mabuti o gumawa o mamuhay ayon sa salita ng Diyos para makita sa atin na tunay tayong tagasunod. Tunay tayong slaves ni Jesus. Hindi po tayo slaves ng laman, hindi po tayo slaves ng past, hindi po tayo slaves ng bitterness, hindi tayo slaves ng kung ano pa mang mga mapanuksong bagay sa paligid natin. Hindi na. Kay Kristo na ako. Buo na ako kay Kristo. Ngayon ang tanong, anong gagawin? Ano ba ang mindset ng isang tao na joined to Christ as Lord? Tanungin, how can I keep myself faithful? Ba? And pure in mind and body. Gusto ko maging malinis, Lord. Gusto ko maging malinis, Lord. Pero nood ka ng nood sa Netflix ng mga, rated, ano ba yun? 18 plus. Di ba? Doon ka na lang sa pangbatang Netflix, manood ka lang ng cartoons. Hindi, joke lang. What can I do to please my Lord? Paano ko ba ma-worship si God? Ano ba yung gusto ni God na ginagawa ko? Yun ang tatanungin natin. How can I honor Him always in my words and my actions? May isa po akong ipapakilala sa inyo na aking kapatid. Ito po ay aking ka-D-group. Siya po ay dumanas din ng iba't ibang pagsubok. Tingnan natin kung paano naging totoo ang Panginoon sa buhay niya. Pakinggan natin ang kwento ni Hakem Monte. Hakem? Two years old ako nung umalis ang mama ko ng Pilipinas para magtrabaho abroad. Malaki ang pasalamat ko sa sakripisyong ginawa niya para sa pamilya namin. Pero naging mahirap din na hindi namin siya kasama. Lumaki akong nakikita na nag-cheat ang tatay ko sa kanilang relasyon habang nasa malayo si mama. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ko tutularan ang tatay ko. Sa mga sandaling nakasama ko si mama sa bahay, sinubukan niya akong palakihin bilang isang Kristiyano. Pumasok ako sa Christian school at hinikayat niya rin akong maglingkod sa simbahan at sumali sa iba't ibang religious activities. Alam ko naman na namatay si Jesus sa krus para sa akin, pero lahat yon ay nasa isip lamang. Dahil wala akong personal at matatag na relasyon sa Panginoon, nahulog pa rin ako sa patibong ng makasalanang pamumuhay. Iba't ibang bisyo at immoral na mga relasyon ang proud na proud akong gawin. Dahil sa tindi ng hinahanap-hanap kong affection at recognition, pati ang mag-cheat sa mga naging girlfriends ko nakasanayan ko na. Manlilibre pa ako ng mga kaibigan ko sa inuman at iba pang bisyo para lang matanggap nila ako. Itong pag-uugali na mag-show off financially ang nagdikta ng buhay ko. Gagawin ko ang lahat basta kumita ng mas malaki. Sa trabaho, I made many compromises, fake sales, at minsan nagnakaw pa ako ng company products para lang ma-hit ang quota at makakuha pa ng ekstrang pera. Sa isip ko, okay lang naman lahat na ginagawa ko kasi ihingi ko lang naman ang tawad ko kay God. Ang mas importante sa akin, mapondohan yung lifestyle na pinapakita ko sa iba, kahit na yung mga desisyon ko talagang nakaka-apekto ng malala sa pamilya ko at sa relasyon ko sa aking nanay. Noong 2015, na-invite ako to participate in a youth conference ng girlfriend ko noong time na yon. Nag-enjoy naman ako and I started attending CCF. I attended Sunday services and served in a ministry, pero tuloy pa rin yung sinful lifestyle ko of cheating, stealing, at pati na yung immoral na pamumuhay. 2017, nung unti-unti akong binasag ng Panginoon,
Nadiskubre ng kumpanya namin yung mga kompromiso ko at sinampahan nila ako ng administrative case at nirequire ako magbayad ng nearly 7 figures para sa damages na nadulot ko. Nadiskubre din ng girlfriend ko noon ang aking pag-cheat, kaya naging problematic na rin ang aming relasyon. Iniyak ko na lang lahat ng ito sa Panginoon. Doon ako tunay na sumuko kay Kristo. Yung matagal ko nang alam sa isip ko, dumaloy hanggang dito sa puso ko. Habang nagdarasal ako para sa solusyon sa mga problema ko, by faith, nag-apply din ako ng trabaho sa CCF. Sabi ko kay God, Lord, kung dito mo ako gusto, ikaw po ang gagawa ng paraan. In just a few weeks, I was hired for a position of CCF Beyond as the International Church Planting Communications Coordinator. Pero hindi patapos si God sa akin. After months of trying and failing to keep my relationship with my girlfriend pure, pinakita ng Diyos na dapat talaga naming tapusin ang aming relasyon. It was then that I truly understood what it meant to be broken. Habang nangyayari ito lahat, nabigyan naman ako ng pagkakataong ma-disciple at ma-mentor ng ilan sa mga pastor ng CCF Beyond, at lahat sila nakatulong para maging joyful ako in being a slave of Christ dahil siya ang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ko. I experienced God's grace in amazing ways. Yung kaso laban sa akin na sinampa ng previous employer ko, nasarado na. At pati yung mga sinisingil sa akin, hindi na sinisingil, pinatawad na. Later on, kumonekta na ulit ako sa aking pamilya at naayos namin ng mama ko ang relasyon namin. Sa paggabay ng mga disciples ko, natuto din ako mag-pay it forward. Ibig sabihin, mag-disciple din ng iba. Over the pandemic, God allowed my family who are abroad and in the Philippines to gather and have our first family Bible study. Nagkapatawaran kami, mas nakilala namin ang isa't isa, and I was able to intentionally reach out to them and disciple them, lalo na sa mga pamangkin ko. As I continue to work with CCF Beyond, God has also granted me the privilege to connect with people abroad. Nakatulong ako mag-plant ng mga churches and form new D groups in locations like Illinois, Taiwan, South Korea, Houston, Kuwait, at Florida. Locally, God has also given me the blessing of leading my own growing group of men and serving in the Big Singles Ministry. Isa pang blessing ng Diyos ay malapit na akong ikasal sa aking fiancé, si Meg Mendoza. Praise God. There are no words to express kung gaano ako nagpapasalamat sa ating makapangyarihan at tapat na Panginoon. He allowed me, a sinner, cheater, and thief, na ma-redeem at makapaglingkod sa Kanya in ministry. Hindi ako perpekto, may mga struggles pa rin tayo, but God is faithful and it is His love and Lordship in my life that strengthens me to strive to be more like Christ and practice moment-by-moment obedience. Ako po si Hakem Monte, once a slave to money and influence, now redeemed and renewed in Christ. To God be all the glory. Grabe! Praise God po kay Hakem at kasama po natin ngayon ang kanyang magiging asawa na si Meg Mendoza. Ayan po. Grabe din po ang kwento ni Meg. Makikita niyo po yan sa ating YouTube, sa Facebook. YouTube sa Facebook. YouTube sa online. Opo. At kami po ay magkakasama sa isang discipleship network. Dito po sa CCF, napakahalaga ng discipleship group. Kung hindi pa po kayo parte ng D group, mayroon po tayong small group booth sa labas. At meron din po sa online, yung mga naandyan sa inyo, gusto nyo sumali sa D group, pwede rin kayong magsabi online. At ang ating online chat coordinators, sasagot din sila. Bibigyan din nila kayo ng pagkakataon maka-join ng D group. Sila po ay ikakasal na sa, wag ko na sabihin, baka pumunta kayo. baka sabihin, inimbita kami ni Paul, ganyan, hindi pa pwede. Pero pagdarasal natin sila. Bago po natin sila ipagdasal, si Kem po ay sumuko sa Diyos. May pagsukong nangyari sa kanya. May moment na siya sinabi, Lord, ayoko na maging alipin ng mga kasalanan ko. Ikaw na ang gusto kong sundin. Gayun din po yung kanyang mapapangasawang si Meg. Hanapin niyo po ang kwento ni Meg Mendoza sa Facebook, sa YouTube. Makikita niyo rin, may pagsuko rin po siyang ginawa. Baka po meron sa atin dito
Gustong-gustong lumaya, pero hindi pa po na isusuko ang lahat-lahat sa Panginoon. Ngayong hapon po ito, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayong gabing ito, kung gabi na kayo manonood, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Katulad po ng ginawa ni Hakem at ni Meg. Katulad po ng ginawa ko many years ago. Katulad po ng ginawa ko a few years ago. Susuko tayo sa Panginoon at sasabihin natin, Lord Jesus, Ikaw ang Master, Ikaw ang Lord, Ikaw ang Savior. Iyo ako. My heart is yours. Tayo po ay magdasal. Panginoon, itinataas namin sa inyo ang aming kapatid na si Hakem. Gayon din po ang kanya pong magiging asawa na si Meg. Tulungan po ninyo sila na magpatuloy na maging faithful sa inyo, O Diyos. At sa pagpasok po nila sa panibagong buhay nila bilang mag-asawa, gamitin po ninyo ang kanilang impact para po maka-inspire pa ng mas marami pang tao. Panginoon, katulad po ni Hakem at katulad rin po ni Meg, isinusuko din po namin ang aming buhay sa inyo. Kung mayroon po dito sa atin sa CCF ngayon, na sinasabi ng inyong puso, Lord, gusto ko nang sumuko. Lord, gusto ko nang sabihin, Ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Pwede niyo po bang itaas ang inyong kamay habang kayo lahat nakapikit na kayo ko? Huwag kayong titingin sa paligid. Kung sa palagay niyo, tinatawag na kayo ngayon ni God, sinasabi ni God sa inyo, oras na.